and PhilExport President Carmelita Reyes and Bokal Jojo Leva. So here is our Provincial Director's speech. It is our great honor to stand before you today as we celebrate the 105th re-establishment anniversary of our beloved province, Marinduque. This milestone is not only a testament to our rich history and culture, but also a reflection of our continuous growth and development, particularly in the fields of trade and tourism. As we gather here for this 105th re-establishment anniversary of Marinduque Agritourism Trade Fair, we recognize the incredible dedication and hard work of our local entrepreneurs, our micro, small, and medium enterprises, or MSMEs, who have played a vital role in driving economic progress and promoting the unique identity of Marinduque. These MSMEs serve as the backbone of our community, providing livelihood opportunities, preserving our traditions, and showcasing the best of what our province has to offer. The Department of Trade and Industry has always been committed to supporting and empowering our local businesses. Through capacity building programs, market linkages, we continue to foster an environment where our MSMEs can thrive and compete not just locally but on a broader scale. Today, we proudly present our Marinduque MSME exhibitors, individuals and businesses whose passion and perseverance have turned local resources into world-class products. So allow me to introduce one by one our exhibitors. We do have, pwede po kayo mag-wave, our dear MSMEs. So first, our Princess Shirts and Souvenirs, Sakbit and Bitbit, KKK Santa Cruz Marketing Cooperative, Loops and Knots Crochet by Judy, La Isla, Raya Fiber Imperia, Art Venture, a special program in arts by MNHS, Buhay Isla Variety Shop, Bintakay Nito Weavers Association, Magpog Vegetable Growers Association, Buena Vista Bagoong Cooperative, 5R Coconut Farm, Pakay Agriculture Cooperative, Three Sisters Homemade Banana Chips, Islands Deli, DNM Homemade Products, KKM Agriculture Cooperative, Cooperative Development Authority, Rehanos Bakery, Timon's Food Products, Marinduque Land, Marbello Enterprise, BPK Diocese of Buwak, Kitos Peanut Brittle, Marinduque State University Food and Tech Beverages, Marinduque State and University Entrepreneurship, DSWD SLP, and DTI Comprehensive Agrarian Reform Program. To our exhibitors, this is your moment to shine. Your efforts in creating quality and innovative products represents the heart and soul of Marinduque. You are not just showcasing goods, you are telling the story of our people, our heritage, and our vision for a more prosperous future. May this trade fair open new doors for you. Every purchase you make today is a step towards strengthening our local economy and uplifting the lives of our fellow Marinduqueños. Once again, congratulations po to everyone who made this event possible. And let us continue working together to build a stronger, more vibrant Marinduque. And let us all have a productive and meaningful trade fair. Mabuhay ang Marinduque, mabuhay ang MSME. Maraming salamat, Ms. Michelle M. Clammer from DTI Marinduque. So we have 30 participating booths for this agri-tourism trade fair. So let us enjoy all the fruits of our labor, celebrate the bounty of Marinduque. So now we have a dynamic leader who's making a real difference in
Buwak. Her commitment to her community is inspiring, and her visions aligns perfectly with the spirit of Isang Alab, Isang Marinduque. As we celebrate Marinduque's 105th anniversary, let's give a big round of applause to Mayor Army de la Cruz Carrion. Maraming salamat sa ating napakagandang tagapagpakilala. Palakpakan po natin si Miss Cherry Ann. Okay? Sa ating pong mga naririto, isang mapagpala at ligtas na umaga po sa bawat isa. Mainit na pagbati sa ating ama ng lalawigan, Honorable Presbytero Velasco Jr. Palakpakan po naman natin. Malakas naman po. Gayon din po sa ating kinatawan na ating congressman, naging Speaker of the House. Walang iba ang pinagmamalaki po ng lalawigan ng Marinduque, ang ating Congressman Lord Alan J. Velasco. Sa ating Vice Governor Honorable Adeline M. Angeles. Kasama din po natin ang ating masisipag na mga kawani mula po sa iba't ibang tanggapan. Opo, palakpakan din po natin ang ating Provincial Tourism and Cultural Office. Opo, Sir Jose Rino P. Labay. At ganun din po ang ating DTI mula po ay kay Ronel Macatol, opo, na kinakatawan po ni Ma'am Rochelle. Ma'am Rochelle, palakpakan natin. At syempre po, hindi po talaga magaganap ito sa talagang sipag at tiyaga ng ating talagang pinagmamalaki na walang iba kundi po si Ma'am Mita Reyes. Palakpakan po natin yan. At syempre po, nandito rin po ang ubi ng bayan. Opo, na talagang napakasipag din po, no? Walang iba kundi po ang ating minamahal Bukal Jojo Leyva. At nandito rin po si, syempre, yung ating nagpaspas kanina. Opo, Reverend Father Sahul, palakpakan din po natin. Ang ating Provincial Administrator, opo, Sir Sani Paglinawan. Opo. Ganon din po ang ating bukal, Ma'am Mercy Riano. Palakpakan po natin. Andiyan din po yata si Bukal Tres Mangkukang bilang Chairman ng Committee on Tourism. Palakpakan din po natin. Ganon din po si Honorable Daniel Red bilang Chairperson ng Committee on Trade and Industry. Palakpakan din po natin. Mainit na pagbati po sa lahat sa naritong dumalo sa ating Agri-Tourism Trade Fair 2025. Sa okasyon pong ito, ipinagdiriwang natin hindi lamang po ang ika-105 na anibersaryo na muling pagkakatatagpo ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque, kundi po pati na rin ang yaman ng ating kultura, kabuhayan, sa pamamagitan po ng mga natatanging produkto likha ng ating masisipag ng mga kababayan, kaya palakpakan po natin silang lahat. Bilang po ng bayan ng Buwak, malugod po namin kayong tinatanggap. Lahat ng mga exhibitors, bisita, stakeholders, mula po sa iba't ibang bayan ng Marinduque na nagtitipon ngayon upang ipamalas po ang galing at husay sa larangan ng agrikultura, sining at industriya.
Ang inyong mga produkto na gawa dito sa Marinduque, opo, gawa din ng ating mga Marinduqueño, ay hindi lamang po sumasalamin sa ating pagkakalinlangan, nagsisilbi pong itong pundasyon na mas matatag na turismo at ekonomiya sa ating lalawigan. Sa pamamagitan po ng ganitong mga inisyatiba, na itatampok po natin ang yaman ng ating mga lokal na produkto. Napapalakas po natin ang ating turismo at nabibigyan din po natin na mas maraming oportunidad ang ating malikhaing negosyante. At sa mga maliliit din po ng mga entrepreneurs, kaya naman po buong puso po ang suporta ng pamahalang bayan ng Buwak sa mga ganitong mga gawain na naglalayong itaguyod ang ating sariling produkto. At ipakita po natin na mas malawak ang merkado, ang talento ng ating mga kababayan. Palakpakan po muli natin silang lahat. Kaya naman po, ang bawat isa ay hinihikayat ko na tangkilikin po natin, ipagmalaki, ipalaganap ang ating sariling produkto at kultura. Ang inyong pakikiisa sa Agri-Trade Fair 2025 ay hindi lamang po pagsuporta sa ating mga lokal na produkto, kundi pagbubukas din po sa mas marami pang oportunidad para po sa ating mga negosyante. Kaya po, ang aking masiglang pagbati sa ating lahat, sama-sama po tayong magtaguyod sa mas maunlad na lalawigan ng Marinduque. Mabuhay po ang Marinduque! Mabuhay po tayong lahat! Maraming salamat! Sulong Buwak! Carry on! Salamat, Mayor Army Carion. Tulad nga na sinabi niya, ang this trade agritourism fair ay salamin ng pagkakilala natin bilang Marinduqueños. So thank you, Mayor Army de la Cruz Carion. So this momentous occasion wouldn't be possible without the unwavering leadership and dedication of our beloved governor. So the driving force behind Marinduque's progress and prosperity, his vision has ignited a flame of growth and opportunity across our beautiful island. So it is with immense pride and honor that I invite to the stage the architect of our vibrant agricultural and tourism sectors, the champion of Marinduque's rich heritage, the esteemed Governor Presbítero Velasco Jr. Let's give him a resounding round of applause. Maraming salamat sa nagpakilala. Dahil umaambon-ambon pwede bang kumanta na lang ako para tumigil to? Napakadami na nagbigay ng speech at alam ko, yung sasabihin ko, nasabi na rin No ha? Anyway, batiin lang natin mabilis at syempre, ating pong mukhang magaling talaga itong batang to Pangalan, Lord Alan J. Velasco. Palapakan natin. Ang kaya ito nagsimula. Of course, ang ating Vice Governor, Lynn Angeles. Yan, palagi pong magaling yan. At ang ina ng Kapitolyo, ng Capitol Town rather, Buwak, Army Carion. Palapakan po, Carion Buwak. At of course, nandiyan po ang ating magagaling na bukal. Bukal Mercy Riano at Mercy Onas. Ayan. Kailangan palaging we ask for mercy. Sometimes naliligaw ng mali ang desisyon. Ito, maling desisyon. Hindi. Ating bukal po, Jojo Leva. Palapakan po natin ang uwi ng bayan dahil siyempre, nakapokus tayo sa kalusugan. Si Mamita Reyes, palapakan po natin ang isang stalwart natin sa mga business
men and women of Marinduque. Nandyan din po ang representative ng DTI, Roniel Macatol. Palakpakan muna natin si Roniel Macatol. Laki po ng utang na loob natin dyan. And of course, we thank Rochelle Clamor for delivering the message for him. We have our hardworking PA Sani. Palakpakan po rin natin. Ang dami na natin palakpak din. Nandyan din po ang representative ng ating Panginoon, Father Sahul. Palakpakan po natin ang ating nag-bless. Ano po? At may kulang pa ba? Well, sa inyo pong lahat, mga exhibitors, mga kapatid, mga katulong, kabalikat, para po masenso tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. So, message. Alam niyo naman po, ang bisyon po ng ating pamunuan ay tumulong sa ating mga kababayan. So, na-capture na po rito sa pangalan ang ating pong tinututukan na para umasenso. Tinututukan po natin itong tatlong... Of course, si Rino Gabay. Palapakan po na pala natin. Tinatanong po, hindi ka nagtaas ng kamay dyan. Patakita na. Ma-capture ho lahat dito yung ating pong gustong talagang todo-todo ang asenso. Dahil nandito po ang agri. Talaga pong todo-todo ang suporta natin sa agricultural sector. Dahil karamihan po ng ating mga mamamayan dito ay umaasa sa yaman ng lupa. Kaya nga po, todo-todo in a way na meron ho tayong lablo, hindi ho ba? Tumutulong tayo sa kanila sa pamamagitan ng tulong pinansyal sa pangangailangan, ng baba ng interest. Sabi ko nga, huwag lang kukuha sa asa o sa card bank, mataas ho doon. Medyo minarket ho natin ang ating programa. At of course, tuloy-tuloy ho pagkuha natin ng mga farm equipment, ating pong fertilizer, ating mga binhi, yung mga ibang pangangailangan ng mga ating mga nagsasaka at naggugulay, tuloy-tuloy ho yun. So, yan ho gusto natin, agri. Kailangan ho talagang gumanda ang buhay ng agri, magbigyan ng magandang kinabukasan. Tapos, tourism. Yan ho talaga ang ating pong binibigyan ng todong importansya. Kaya ito mga darating na mga araw, mga buwan at mga taon. At yun nga, ay ipapamana ko yung obligasyon na payabungin, palakasin ang tourism sa aking anak na si Lord. At talagang kailangan pag-aralang mabuti ang tourism kasi ito yung isang nakikita natin na napakalaking potential para po tayo ay lalong umasenso. At lahat ng mga nakalagay dito, iba, kung agri, ay mangingisda, ating pong mga magsasaka, nagpupulay, mga negosyante, lahat po yan ay nakadepende rin sa tourism. Oras na sumipa ho ang tourism ay talaga pong aasenso po ang karamihan ng sektor dito sa Marinduque. No? Talagang makikita naman natin ang potential. So, bukas ay ating 105th anniversary. Of course, after 5 years, naging second-class province. And of course, ambition po natin, maging first-class province. Ito po yung gagawin natin sa susunod ng mga taon. At kapag umangat pa tayo ng first class, ibig sabihin po noon, talaga na pong maasenso na po tayo. Marami na po talagang makikinabang. Ano po? At trade, tinututukan po natin ng mga negosyante. Palagi po natin sinasabi, yung mga naghahanap buhay, yung mga nagninegosyo, tuloy-tuloy po ang tulong natin sapagkat ang lahat po ng mga kababayan natin sa umasenso, aasenso po ang mga 6 na bayan, aasenso po ang buong Marinduque. So tama po ito, trade, agri, tourism, trade fair. Pero dito po ay nakikita na yung finished product. Ang ating pong suporta, ang tulong po talaga ay yung pag-uumpisa pa lang noong pag-ani o noong pagtatanim hanggang anihin. Yun hong aspeto na yon ay importante. No? Ito, finished product na ito eh. Pero yung pag-aani, kaya pumasok po yung angat-saka natin, tinutulungan ho natin na mabigyan ng magandang presyo. Di ba? Kopra, binibili natin yung presyo ng dosena. Yung mga mais,
ay presyong maganda. So ganun ho yun, angat saka, para ho kumita ang ating mga kababayan. Pero pagkatapos ng raw, ay kailangan i-process. So, ho naman ang paggawa natin ng mga processing, mga facility. Yun nga hong coconut processing plant sa Pawa ay sinasabing mining daw yun sa Danau. Baka nalilito ho yata na pag-iisip itong mga ibang kababayan natin. Paano ho natin ginagawa na mining yung coconut processing plant? Ito ho'y para sa kabutihan ng ating mga coconut farmers. Para ho lalong mas malaki ang kikitain. Di ho ba? And then, pag-grow, pag-process, doon ho importante. Kasi kung grow, malaki ang sisingil na ibabayad namin sa angat-saka. Pero hindi pa rin malaki ang kita. Iba pa rin yung na-process ng mabuti. Kaya nandyan ang DTI, yung ating mga kasamahan, DOLE, yung ating pong mga ibang ahensya, nakatutok po na maggawa ng magandang produkto. Di ba? Kasi yan ang aabot dito sa fair. Di ba? At pag sumasali tayo sa national fair, ang kabangga ho natin ay yung mga produkto ng ibang lalawigan. And this is a very competitive field na isabihin ko, hindi lang yung pwedeng maganda. Ito yung dapat pinakamaganda. That's why ang ating trust is always to come up with the highest quality, the best design para kumita tayo. So, isa, work in progress, tuloy-tuloy po natin tututukan itong processing. And DTI really has fully supported. Palapakan po natin ang DTI. Talagang suporta po ako dyan. Talagang really extend our eternal debt, gratitude and profuse thanks sa DTI. At tuloy ho ang pagtulong sa mga design, yung ating branding, yung ganyan. Napaka-importante ho yan eh. Yung ang hopya, yung mahal-mahal, nilagyan lang ng parang box ng mga inchik di ba? Bakit yun? Binibili yung box na, hindi rin pagkain. Pag kinain mo yung hopya, hindi rin masarap Pero, nandoon ang kita, di ba? So kami ho, si Congressman Lord, si Vice Governor Lynn Angeles, mga bukal, ating pong PCCI, tulong-tulong po tayo na provincial government, municipal government, barangay government. Ganun ho ang gusto natin makita na Tatak Marinduqueño talagang export quality. Hindi lang ho dito yung fair. Hindi lang ho yan It should go into a higher level na talagang pang-compete not only nationally but internationally. So talagang kailangan tutukan natin, but together we can do it. Palaging if we are one in mind and heart na ito yung dapat agawin, magagawa ho natin. So yan ho. Congratulations sa nag-organize ng fair. Maganda ho ang mga produkto natin. Pero ang sabi nga ni Rebecca Ferguson ba yun? Never enough. It will never be enough. What you have, you should have better quality than what you have. And a lot better in the years to come. Because the competition is quite strong nationally, lalo na po sa international. At pag nakapag-export na tayo, then lalo po tayong kikita. Yun lang po. Maraming salamat po. And tuloy-tuloy lang po ang ating pakikisa sa asenso po ng Marinduque. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Governor Presbyterio J. Velasco Jr. So tulad nga na sinabi niya, ang Tatak Marinduque ay dapat ay pang world class ang quality. So before we proceed, we acknowledge also the presence of our Provincial Legal Officer, Attorney Ramel Fernandez, and Bukal Mercy Rehano. So before we proceed with the program, we would like to take a moment to enjoy a delightful intermission number. So this performance will add to the festive atmosphere of our Agri-Tourism Trade Fair, celebrating Marinduque's 105th re-establishment anniversary under the theme, Isang Alab, Isang Marinduque. Please give a warm welcome to Mr. Rico Sartilio.
Sartillo. Never too late to celebrate love in the heart of the Philippines, Marinduque. So everyone, it is with immense pleasure and honor that I introduce a distinguished leader who has consistently championed the interests of Marinduque at the national level. His dedication to our province's progress is deeply appreciated, particularly as we celebrate our 105th re-establishment anniversary under the theme Isang Alab, Isang Marinduque. Please join me in giving a warm welcome to Congressman Lord Allen J. Q. Velasco. Maraming salamat. Ayaw niyo muna po ako'y bumati sa mga kasamahan ko po rito sa harap. Sa akin pong napakagwapong ama, kay Governor Presbytero Velasco, kung saan po ako nagmana. Kay Vice Governor Adeline Angeles. Sa ating mga bukal, nandiyan po si Bukal Danny Red, si Bukal Jojo Leva, si Bukal Mercy Rihano. Sa ating pong napakagandang Mayor, Mayor Army Carrion. Sa mga representatives po natin rito, nandito po si Tita Mita Reyes, sa ating OAC Tourism Officer, kay Rino Labay, sa ating mga heads po ng mga national agencies, sa ating mga exhibitors today, kay legal officer natin, si Attorney Romel, and everyone here today, isang napakainit na pagbati po sa inyo lahat. Isang magandang umaga po! Oh, parang tulog po tayo lahat. Isang magandang umaga dyan! Yan, kayo naman parang hindi kayo excited. Mag-o-open ang ating Agri-Tourism Trade Fair. Yan. So, ang inyong likod, ako po'y excited, just like each and every one of you, for the holding of the Agri-Tourism Trade Fair. Sabi ko nga ni po, we're doing this to be able to expose. Yan. The term is expose. So, ang ating mga produkto, I believe it's already there with the help of DTI, DOST. I think the level of products that we are offering is already there, but of course we do not have to sit and not improve. Always number one, we always have to improve. But at the end of the day, even if we produce all these products, if we don't get that certain exposure to that certain market, hindi po natin mabebenta ng marami. We want to be able to showcase our products not only to local Marinduque, but syempre po outside the whole country, then to the whole world. So with these things, sabi ko nga, there are a lot of challenges. Ito pong opening natin today is not only trade, but there's also agri. Why agri? Because we can produce so much products, yung mga finished products, kaya lang the challenge is yung raw materials. Okay. So, sabi ko nga ni po, ang provincial government Marinduque has to work hand in hand with the farmers and the entrepreneurs, ang mga MSMEs, because we have to find out the challenges that you guys are facing. So, as to raw materials, we can always create a way to be able to help out the farmers in producing their needed products para mai-connect natin sa ating MSMEs. Sa tingin ko po, looking at the whole province, I've been in the province for, nagsuserve po ako, ang tagal na po. Sabi ko nga po, one of the major problems simulat sa pool from the start is when someone tries to produce something, somebody replicates. Yan. So when somebody replicates, we get oversupply. So in other words, pag nag-oversupply tayo, bumabagsak yung presyo. So yung farmer won't plant anymore because nalugi na sila. So I think it's really up to the provincial government to be able to handle that problem, to be able to identify certain farmers who will produce this certain type of crop, and then connect them to MSMEs. Ako po yung na-excite because kanina po yung pag-enter ko doon sa opening po natin, I've seen how all the products have grown.
ang tanging kailangan lang po talaga natin is the right connection, right marketing. So sa inyo lahat, I hope sa mga exhibitors natin maging excited po kayo. Sabi ko nga po, just like I'll give an example. Nung last year, may sinama po ako rito, isang furniture designer. Wow! Furniture designer from Cebu. Kasi yung place namin sa Torrijos, siya gumawa ng mga furnitures. Tatanungin nyo si Kong, bakit siya yung gumawa ng furniture nyo, hindi nyo kinuha yung gumagawa ng furniture dito. Because yung kalidad ng furnitures na pinoproduce niya, malayo po. So, ano sinasabi ko? We have to improve. Ang nakakatuwa dito, pinaikot ko siya. Bumibili doon sa loom weavers nila is Louis Vuitton. So sabi niya, can I bring yung marketing ng Louis Vuitton to show them yung loom weaving nyo rito? Of course, sabi ko, of course, syempre, dali natin rito para naman they can supply to Louis Vuitton. So, they'll be, sinischedule ko lang, medyo busy lang ako, they'll be coming here para nga po tingnan yung loom weaving para they can supply directly to LV. So, sabi ko nga po, it's the proper connections. At ang nakakatuwa po rito, yung designer po na yon, ang lahi niya from Buwak, Marinduque. Kaya sabi ko, wow! Kasi nung papunta kami rito, sabi niya sa akin, oy, naalala ko itong Marinduque, nung bata pa ako, sumasakay kami doon sa anong barko yun? MV Antipolo yata yun. Sabi ko, ha? Baka nagkasabay tayo sa barko, sabi ko gano'n. So when he was young, he was always here in Buwak also. So sabi ko, wow talagang the connection. So dito nga, sabi ko, ang Agri-Trade Fair, ayoko, we just do this once every, like now, it's the 105th araw na Marinduque. We just do it every 105th araw na Marinduque. And then coming Holy Week, we're just going to do it during Holy Week. And then after that, hindi ko na makita yung ating mga exhibitors. So ano po na-envision po ng inyong lingkod? I envision a place na naka-showcase lahat ng products to be run by the capital government, the provincial capital, because alam ko naman problema ng mga MSMEs, baka syempre yung pagtatao dun sa, kung bigyan ko kayo ng booth, baka hindi nyo kayanin magtao for the whole year. So kung ang provincial government will create a small exhibit na lugar, tapos kinoconsign nyo lang lahat ng mga produkto nyo doon. So at any time for the whole year, everyone can see yung mga products nyo para makakonect lahat. So hindi lang po once, twice, thrice a year, gusto ko po whole year round. So sabi ko nga ni po, yung pagpasok ng mga turista sa ating probinsya, that will open up avenues para po sa ating mga exhibitors. And I am proud to say, by tomorrow, magki-kick off na po, pa-plug ko na, ang I believe it will be one of the flagship tourism programs of the provincial capital natin. It is the Puso Moto Tour Program. It will invite motorcycle riders to come to Marinduque, to go around all the landmarks, and to be able to experience ang mga restaurants po at accommodations at mga sites po natin rito. Pre-program na po yun, register sila, may passport sila, sa stamp sila sa stations, and then at the end po, pinopromote po natin ang Luzon Datum, Heart of the Philippines. Kaya ako pa na-excite rito. Tomorrow, we have a delegation of more than 100 riders. Kaya sabi ko, wow, ang jump off nito talagang napakarami. And then, they are required to eat at least in 2 restaurants na naka-indicate doon sa passport. Eventually, it will become bigger, palaki ng palaki at paganda ng paganda. Also, what's exciting for the province of Marinduque, ngayong June or July, padating rito ang Philippine Experience ng Department of Tourism. Yeah, there's another time for our exhibitors to be able to showcase yung mga produkto nila rito sa Philippine Experience. So padating, I believe padating si Secretary Frasco
the Secretary of Tourism will be coming to Marinduque para makita ang buong probinsya. So sa inyo lahat, I would just want to congratulate each and every one of you sa mga exhibitors, sa ating mga MSMEs. I would like to congratulate the provincial capital, ang ating probinsya sa pamumuno po ni Governor Presby Velasco. And congratulations sa lahat po sa inyo for doing a job well done, for always sticking there, being motivated, trying to look forward kung saan po pupunta ang ating probinsya. Ang pag-unlad ng probinsya, hindi lang po trabaho ng provincial government, ng mga nakaupo, lahat po tayo sama-sama po dyan. So sa inyo lahat, maraming salamat and a pleasant good morning at mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Lord Alan J. Velasco. Tulad na sinabi ni Kong, it's the right connection. It's building connection. See, Congressman is not just the face card of Marinduque, but also, as I say, he is the tourism ambassador, and thank you for showcasing the beauty and rich culture of our province, Marinduque, in the national level. So, before we proceed, may I acknowledge the presence of Danilo Red. Good morning, Bokal. So it is my distinct honor to introduce a distinguished leader who plays or in support with the tourism policies and initiatives. So her support is very invaluable to the growth of our tourism sector, especially as we celebrate our 105th re-establishment of the province of Marinduque under the theme, Isang Alab, Isang Marinduque. Please join me in giving a warm welcome to our Vice Governor, Adeline Angeles. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating ginagalang na kinatawan sa Kongreso, ang ating dating speaker, pero patuloy na speaker sa puso ng lalawigan ng Marinduque, Congressman Lord Alan Velasco, ang ating ama ng lalawigan na isa talaga sa mahalagang dahilan kung bakit ang ating lalawigan ngayon ay ganap ng second-class province, ang ating Governor Presby Velasco. Narito rin siyempre ang ina ng bayan ng Buwak na maganda at laging katuwang ng provincial government, Mayor Army Carion. At siyempre ating mga kapatid sa Sangguniang Panlalawigan, Bokal Danny Red, Bokal Jojo Leva, Bokal Mercy Rihano, ang ating mga katuwang rin sa provincial government, Serino Labay, ang Attorney Fernandez, Provincial Administrator, Sani at lahat ng mga empleyado ng provincial government na naririto, ang aking mga kasama sa Vice Governor's Office. Ang ating mga katuwang, siyempre, hindi lang katuwang, sila talaga ang ang dahilan ng exhibit na ito, ang nangunguna, Department of Trade and Industry. Sa pangunguna ni Dr. Macatol, represented now by Ma'am Rochelle and team. Palakpakan po natin ang BTI. At siyempre, ang ating mga katuwang sa sektor ng negosyo, sa pangunan, naririto ngayon ang ating palaging katuwang ng provincial government, Mamita Reyes, at lahat ng mga exhibitors na nag-participate. Sa ating lahat, magandang araw. Ngayon ay sinisimulan natin ang celebration ng ika-isang 105 anniversary ng muling pagkakatatag ng ating lalawigan. At napakagandang paninimula sa activities na mga nakalinya ay itong pagbubukas ng agrotourism trade fair. Ayan, napakahalaga sapagkat sabi nga ni Dr. Macatol kanina, yung mga produkto na nakikita ngayon natin ngayon na ina-exhibit is not just about the products.
because it reflects the story of Marinduque, the story of the community, the story and life of the people of Marinduque. Kaya palakpakan natin ang lahat ng exhibitors na nagbibigay mukha sa kung ano na ang narating ng lalawigan ng Marinduque sa area ng agro-tourism and trade. Sabi nga ng ating ginagalang na congressman at governor din, malayo na ang narating ng ating lalawigan in this area, pero patuloy ang paglalakbay at hindi tayo hihinto hanggat hindi natin nararating ang destination na gusto natin, which is talagang international ang level at kayang makipag-compete saan mang kung sino man ang ating makakaharap sa sektor na ito. Kaya sabi nga natin, patuloy ang paglalakbay, and on behalf of the provincial government, sa utos at atas na rin ang ating governor ay inihahabol ang isang long-term agriculture development plan. Nire-review din ang Marinduque Provincial Commodity and Investment Plan. Naipasa na ang Marinduque Investment and Incentive Plan. All of this hopefully will pave the way for a better environment para mas mapalakas ang sektor na ito at marating natin ang nais nating puntahan. But again, we are celebrating the 105th reestablishment of Marinduque. Let us celebrate sa kung ano man ang narating ng ating lalawigan na pinagsama-samahan at pinagtulong-tulungan natin. Maraming salamat at sa ngalan din ng 16th Sangguniang Panlalawigan, binabati po natin ang ating lahat. Mabuhay ang Marinduque. Magandang araw. Vice Gov. Adeline Angeles. So as we celebrate Isang Alam, Isang Marinduque, the unity and vibrancy of our province, let's take a moment to enjoy something that is captivating entertainment. From the Provincial Tourism Office, let's welcome Mr. Clean Sean Manlang.
Maraming salamat po sa ating tagapagpakilala. Sa ating pong ginagalang at pinagpipitagan ng kinatawan ng ating lalawigan, walang iba kundi ang ating minamahal, si Congressman Lord Alan Velasco. Andiyan din po ang ating minamahal na ama ng ating pong lalawigan, ang ating pong tatay ko, Presbitero Velasco. Ganon din po ang ating minamahal na Vice Governor Adeline Angeles. Ang kasamahan ko mga bukal Jojo Leva, my idol. Ganon din ang aking partner, bukal Merce Rihano. Ganon din ang aking kumare na ating panauhin, Maring Mita, Attorney Fernandez, ang ating pong ang aking brad, Rino Labay, sa lahat po ng ating pong mga panauhin na naandito ngayon, sa ating mga manininda, sa lahat po ng nakikisa sa ating pagdiriwang ngayong araw na ito. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Napakahalaga po ng araw na ito. Ito po ay pagdiriwang ng ating pong ika-105 anibersaryo ng ating pong pagkakatatag ng ating lalawigan ng Marinduque. At sa araw po ito ay ating din pong binubuksan ang ating pong tinatawag na Agri-Tourism Trade Fair. Ano po? At ito ay ang pagpapaunlad ng ating pong turismo sa ating pong lalawigan. At hindi lang po nakikita sa magandang mga tanawin ng ating probinsya, ganun din po ay ang ating lupain ay dapat din po nating paunlarin. Dapat na ating gamitin ang ating pong mga lupain upang makalikha tayo ng magandang mga produkto ng ating mga pananim upang magamit natin, upang mapaunlad natin ang ating pong agrikultura. At ganun din po, siyempre ay dapat ang ating pong mga mamamayan ay makiisa. Makiisa po sa pagpapaunlad ng ating pong lalawigan. Ito po ay hindi kaya ng mga nanunungkulan lamang. Kinakailangan may pagkakaisa ang ating mga mamayan at ang ating pong mga magsasaka ay suportahan ng ating pong pamahalaan upang mas lalo pang makaproduce, makalikha ng magandang ani buhat sa ating masaganang lupa. At sana po ay ang ating pong mga mamamayan ay ituro natin ang lahat ng magagandang mga tanawin dito po sa ating lalawigan. At mula po sa inyong lingkod, Bukal Danny Red po, ako po ay nakikisa sa ating pong pagdiriwang ng ating ika-105 anibersaryo. At sana po ang pagpapakita ng ating kultura at ang pagpapaunlad ng ating pong pamayanan ay ating pagkaisahan. Ito po ay kasama ang ating mamamayan at ang sipag ng ating pong mga mamamayan. Isang magandang umaga po. Maraming salamat sa ating lahat. Maraming salamat, Bukal Danny Red. And also we acknowledge the presence of our former provincial administrator, ang napakalapit sa puso ng PGN, Kuya Mike Velasco. Good morning po. So we had a wonderful start to our Agri-Tourism Trade Fair, and now it's time for some final words of wisdom and inspiration. His words will help us to reflect on this milestone in Marinduque's 105th year re-establishment of our province, the essence of Isang Alab, Isang Marinduque. Please join me in welcoming Bukal Jojo Leva.
salamat po sa ating tagapagtukoy at tagapagkaloy ng programa natin ngayong umagang ito. Sa atin pong ginagalang na Governor Presley Velasco, sa atin pong pinagpipitakan ng Congressman Lord Alan Velasco, sa atin pong Mayor Army de la Cruz Carrion ng Bayan ng Buwak, sa atin pong tagapagtaguyod ng programang ito at ng trade fair na ito, si Tita Mita Reyes at ang DTI, sa pamumuno po ni Dr. Ronel Macatol, sa akin pong mga kasamang Bukal Danny Red at Bukal Mercy Rihano, sa atin pong mga head of departments na narito ngayon sa pamumuno po ng ating Provincial Administrator Sani Pagdinawan, Provincial Legal Officer Romel Fernandez. Sa pagtatapos po ng ating paunang araw ng Agriculture Tourism Trade Fair ngayong araw, nais ko pong ipabot ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga lumahok mula sa ating mga masisipag na mangingisda, magsasaka at mga SMMEs hanggang sa mga organisasyon at ahensya ng gobyerno na walang sawang sumusuporta sa sektor ng agrikultura at turismo sa ating lalawigan. Ang tagumpay ng trade fair na ito ay patunay na ang Marinduque ay hindi lamang mayaman sa kultura at kasaysayan, kundi mayaman din sa ani at likas na ganda. Ang ating mga produkto mula sa masasarap na pagkain hanggang sa dekalidad na likhang kamay ay nagpapakita ng talento at sipag ng bawat Marinduqueño. Nawa ang ating pagdiriwa ngayon ng ika-105 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng lalawigan ng Marinduque ay maging inspirasyon upang lalo pa nating palakasin ang sektor ng agrikultura, ng pangangalakal at turismo. Tatlong haligi ng ating ekonomiya na patuloy na nagpapakilala sa Marinduque bilang isang natatanging destinasyon sa ating bansa. Muli, maraming salamat at mabuhay ang agrikultura, kalakal at turismo, at higit sa lahat, mabuhay ang Marinduque. Maraming salamat po. Maraming salamat ang Ubi ng Bayan, Bukal Jojo Leva. So as we conclude this ceremony, we look forward with optimism to the success of this agri-tourism trade fair. This event, held in conjunction with our 105th re-establishment anniversary and under the banner of Isang Alam, Isang Marinduque, represents our collective commitment to growth and development. We thank everyone involved for their hard work and dedication. In behalf of the exhibitors, maraming salamat po sa DTI Marinduque and also with the local government of Marinduque. So that's the end of our program. Let's make this a day to remember, celebrating the spirit of Isang Alam, Isang Marinduque. Let's explore, let's taste, let's celebrate, and let us all enjoy the fruits of our labor and celebrate the bounty of Marinduque. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat.
Wala po. Yung po sa mga bata yung sa schools. Ibang grupo po yan sa mga ano yan.